So guys, this is my activity 4, which is 8 hours lang namin ginawa. Just like the last time, ganun pa rin po siya. Pero yung ngayon po is meron ng OTP verification using SMS Twill. Yan po. Ang objectives is students will create an enhanced web application with user registration, login, CAPTCHA, integration, middleware, user roles for admin user, and OTP verification for every login. This includes a countdown timer, OTPs, and functionality, and route access control through middleware. So, dito po sa, no, just like the last time nga po, sinabi ko po, ang naidagdag lang is OTP, which is, ito lang po, authentication and OTP, authenticate users based on email and password. After successful authentication, generate a one-time password or OTP and send it to the user's registered email address. Redirect the user to an OTP verification page. So, ito pong OTP verification or for creation. Create a form to collect and verify the OTP. Include the CSRF directive in the OTP form. And for the timer naman po, implement a JavaScript-based countdown timer that starts immediately after the OTP is sent. The countdown timer should persist across page reloads using local storage or session storage to track the remaining time. Mm. If the countdown expires, the user will be redirected to the login page and the OTP will be invalidated. Yan. Tapos po kada login, mandatory ang OTP verification niya po and success and error handling middleware sa the code functionality. So, mag-proceed na po tayo sa may code. So, una po natin ginawa is gumawa po tayo ng routes para sa OTP controller na mag-validate po ng OTP. And ito nga po, get the currently authenticated user. And check if the OTP matches para makalagin po siya. If hindi, may invalidate po. Naman pa yung mag-clear ng OTP sa ating database. Ito naman pong code na to is magre-redirect based on user's role. Kasi meron po tayong, di ba, ang admin and user role. So, dito naman po, dagdag tayo sa login controller ng ating para sa OTP, which is si Twilio. Introduce ko na lang din po. Ito po si Twilio. Kung wala pa pong account, gagawa na lang po ng account for free naman po siya. Then, kuha lang po tayo ng free number, which is ito, free number lang po ito. Then, ikakopy lang po itong account SID o token, tsaka itong pong phone number sa ating ENB. ENB5. Which is ito po. Dinagdag ko lang po siya. Kaya sa pinakailalim, ito po siya. ENB. Twilio SID. Twilio token. Tapos yung phone number po. Nando doon. Nagagamitin natin mamaya. Ito po, balik na po tayo sa ating OTP controller. Yan nga po. Redirect po based po doon sa may user role. Then sa may login controller naman, ito, mag-i-initialize po ng Twilio SDK. By the way, kailangan po itong i-download via doon sa may sa composer din po. Kailangan po natin siyang i-require para magamit po natin siya. Yan po. Then, dito naman po sa may code na ito, mag-generate ng OTP and isi-send niyo po ito sa user na ano rin po. Then, ito naman po mag-validate ng number.
na meron po dun sa ating database o yung number po na register natin kasama po dun sa registration. Ito po siya. Okay, sa OTP naman po, yan. Mag-generate po siya ng 6-digit OTP, which is random, na mag-save naman po sa ating database later on. Yan. So, mag-send po siya ng OTP via Twilio. Yan. Ito naman po mag-store ng ating OTP session for temporary use. Ito naman po yung magre-redirect sa ating OTP input page. Then, validate po ng login request. Pagka tama po yung ating OTP, magdediretso po siya sa ating welcome page. Then, if not, mag-validate po siya. At hanapin niya po talaga yung kanyang OTP kung sakto ba. And ito po yung method to send OTP via Twilio and SMS. Send the OTP. Ito naman pong code na to is to ensure the code is valid string and format correctly. Kasi maselan po si Twilio. Ayaw niya po yung number lang na 09, gano'n lang po siya. Ang gusto po kasi nung kay Twilio is meron po siyang plus sign tapos 6-3 po, gano'n. Ganito po siya. Okay, balik po tayo. Ganito po. Gantong format ang gusto ni Twilio. Well, trinay ko na po how many times yung ano lang po, normal number. Tignan nyo. Makikita po natin dito sa log. Yan po. Trinay ko po siya how many times dito po. Pakaselan po niya kaya ang need po is ganito. And then kahit ganito po pala, tapos nasundan ng 0, i-invalidate niya pa rin po. Invalid siya. Hindi siya mag-send ng OTP sa inyong number. Then balik na po tayo sa ating login. Yan. So, gumawa po tayo ng method para po ma-prevent natin yung ganong error or para hindi siya mag-invalid. Ito po siya sa format na ito. Para ma-ensure na yung code is meron po talagang last sign and yung ano nga po. Yan. Ito po yung OTP verification from view. Then agad lang din po tayo sa register controller para po dun sa may number. Kasi last time po dito sa ginawa nating code, ah wala po tayong number doon sa registration. Which is, inad ko na lang din po. And then, kinapi ko lang yung method po para sabi ko sakto yung may register natin. At hindi tayo magkamali if ever na makalimutan natin na simulan po ulit natin sa 0 yung ating number. Baba po tayo sa ating views. At syempre, ilagyan din po din natin ito. Email field, password field yan. Ito po sa number field. Yan, naglagay din po tayo. Need kasi po siya sa verification. Para makapag-send ng OTP. Then, gumawa rin po tayo ng blade para dito po sa ating OTP verify. Para po sa verification. Basic structure po na. And then, sa OTP blade, ganyan din po. Basic structure lang din po para ma-verify. Then, sa may web PHP, syempre, yan. Agad po tayo ng route for dito po sa ating controller. Yan. Admin controller. Ito po. Ito. Tapos last time kasi napakagulo po kaya inayos po natin. So maging ganito kalinis.
Then, yun lang. Ito lang din po talaga yung sa ENP. Then, if ever na gusto niyo po makita pala kung ano po, dito lang po tayo sa ano po, app ay sa may logs, then Laravel log, kung successful po ba magsisend yung ating OTP. And try na po natin yung ginawa po natin. Well, lang minitries na rin po. Try po natin yung ating, try po natin. Yung password. 6-3. Yan. Ganyan po ang format. Kasi hindi niya po tatanggapin kung nakaganito po siya. Yan. Hindi niya po tatanggapin yan. May invalidate po siya. Hindi mo magsisend yung OTP sa number natin. Kasi napakaselan nito eh. So, dapat 6-3. 26. Yan. Sabi mo, then login. Oh, so, para po sa continuation natin, sa login na po tayo. Then, sa phone number, 6-3 po ulit. 6-3. Oh, mali na po. Then, login. Ito. Verify na po siya sa OTP. Big problem lang po dito. Hindi ko po may papakita sa inyo na magsisend po yung OTP sa akin. Kasi mahina po ang signal dito sa amin. Zero bar po pa sa loob ng working. Pero magpapakita ko po sa inyo sa log. Dito nga po. Yan po na successful po siya. By this time, successful. Then, para makita ko pa yung OTP, save din po kasi siya sa ating database. Which is refresh lang po natin. Hanapin lang po natin ginamit natin gimmick. Then, ito po siya. Copy lang natin. Then, paste. Then, verify. Well, yun lang naman po. If ever naman na mali, din po natin. Kaya random email. Same as dati. Then, random number na rin. Then, in. Yan, hindi niya po accept. So, try na po natin yung ating isa. Doon naman po tayo sa oh, every time po kasi para makita ko na ano, talagang nagsasuccessful. Dito ko siya check sa log. Then, if ever na mali po yung log natin, random 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, yan po yung pinag-guide ko. So, check po ulit natin dito. Then, refresh lang po natin. Then, as you can see, mag-iiba po yung OTP. Random po. Yun. Yun po talaga. Yun lang po. And thank you. Good evening. Hi. Bago pala malimutan, sorry po. Maganda po sana ko. Napansin nyo naman po siguro sa ah, code natin or dito sa interface na wala po siyang time. Ah, may allotted time lang po kasi sa paggawa ng activity and pag-upload. So, ah,
really did my best naman po para ilagay. Pero hanggang dito lang po talaga yung kinaya ko sa ngayon po. Pero inaaral ko pa rin po onwards. Ah, yun lang. Thank you po ulit. And gagawin ko po yung best ko sa next video natin para po kompleto po yung may ipakita ko sa inyo. Thank you.